Ako, hindi po magandang balita ang ating pong tatalakayin po ngayon, no. Ang title po nito, babala ng China na ikukulong ang foreign trespasser sa South China Sea. Binatikos, no. Grabe po, no, mula po June, no, manguhuli na raw po ang China, no, na mga papasok diyan po sa sinasabi po nilang teritoryo diyan sa South China Sea. Lahat po ng foreign trespassers. So, malaking gulo po ito kung tutuusin, no, kung talaga pong gagawin po nila to. Siyempre po, hindi po tayo papayag dyan ang ating gobyerno at ang Pilipinas, no. Sadya po talagang napakagahaman po talaga ng China, no. Sisimulan na po natin to mula po to sa News 5 everywhere. Pero bago po ang lahat, bago natin simulan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Sisimulan ko na po to, no. Let's do this. Pinatikos ng ilang opisyal ng ating gobyerno at ilang grupo ang babala ng China na huhulihin ang mga ilegal na papasok sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Desperado na ang China. Tama. Yan ang kwelta ng atin nito koalisyon kaugnay ng babala ng China na huhulihin na nila ang mga dayuhang manghihimasok sa mga inaangkin nilang teritoryo. Inilabas ng China ang kautusan matapos ang matagumpay na civilian mission sa West Philippine Sea. Sa ulat ng South China Morning Post, inatasan ng China ang kanilang Coast Guard na ikulong ang mga anilay trespasser kahit walang paglilitis. Grabe, no, walang paglilitis, no. Ganyan po ang China, no, katindi ang China, no. Wala na, desperado na nga po talaga sila. Talagang hindi na po makatao po yung ginagawa nila. Sa mismong teritoryo nga po natin, no, hindi po makapangisda ang ating mga mangingisda ng malaya diyan, no. Sa ating teritoryo 'yun, ha. Tapos sinasabi pa nila na huhulihin na raw po nila ng walang paglilitis ang mga maglalayag dyan na foreign trespassers sa kanilang mga sinasabi nilang mga teritoryo nila. Ang kapal ng mukha talaga ng China na to, no? Diretso po natin to. Hanggang 2 buwan daw pwedeng makulong ang mga mahuhuli. Ipatutupad daw nila ito simula sa Hunyo. Kinumpirma naman ito ng Chinese Embassy sa Maynila. Para kay Akbayan President at co-convener ng atin ito coalition, Rafaela David, ang banta ng China ay hindi lamang paglabag sa international law, kundi pag-amin ng China na epektibo ang ganitong klase ng hakbang na pinangungunahan ng mga sibilyan. Ito nga yan, di ba? Nasa batas yan, di ba, na merong kalayaan dapat dyan, na lahat na pwedeng dumaan dyan sa West Philippine Sea, na pwedeng maglayag dyan, mapa-air o mapa-water, di ba, mapa-dagat o mapa-himpapawid. Dapat libre o malayang makalayag dyan ang lahat po, no, dyan. Pero ito po talagang nilalabag na naman po ito ng ng China. Nagpapatubad na naman po sila ng ganito, na pag nahuli daw, no, ang mga foreign trespassers, 2 buwan kang makukulong. At walang paglilitis, yun ang matindi. Napaka talaga ng China, no? Napaka walang kwenta tong gagawin nila. At ito talaga ang magsisimula po talaga ng kaguluhan po talaga to. Dagdag kaguluhan po talaga to. Kasi po hindi po to makatao, no. Ang wish ko lang talaga, no, na maglayag po diyan talaga po yung malalakas na bansa, no. Tingnan po natin, halimbawa Japan, maglayag, hulihin kaya nila yan. Maglayag dyan yung Taiwan, huhulihin kaya nila. Kasi sinabi po nila lahat, di ba? Kasi po talaga pong sila, naalog po sila eh. Nung di ba po naglayag po dyan yung natin yung itong mga civilian natin, no, na nautakan sila doon. At natagpuan nga doon na natuklasan na nagbabaon nga sila doon ng tubo, ng malaking tubo. Alam naman po natin yon kung bakit po, no, kasi po masagana po talaga ang langis po doon at methane gas. Yun po ang kanilang balak dyan sa Baho de Masinloc. Kaya po ito po talaga ay, sa tingin ko, ito po talaga ang magsisimula talaga ng malaking kaguluhan dyan sa West Philippine Sea sa gagawin nilang to. Hindi po sila tumutupad sa batas. Yung UNCLOS, hindi po nila tinutupad dyan, lalo na yung arbitral ruling na napanalunan po natin, no. Hindi po nila tinutupad yun kasi po, tayo po ay nasa legal, no. Pero po yung ginagawa po ngayon ng China sa atin na panggigipit, talaga pong sagad buto po, no. Diretso po natin to. Hindi raw magtatagumpay ang China sa kanilang paninindak sa mga Pilipino. Tama. Sa halip ay mas lalo pa nitong palalakasin ang ating loob para ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo. Dapat regular at nagiging normal na nakakapunta ang mga ordinaryong mamamayan sa ating sariling karagatan sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy po tayo sa ating paninindigan dahil nakita po natin lalo pa yung ginagawa ng China, lalo na sa ating mga mangingisda.
Nauna na rin sinabi ng Philippine Coast Guard na malinaw na iligal ang bagong patakaran ng China. Bukod sa Pilipinas, papalagan din daw ito ng iba pang bansang claimant sa South China Sea. Ayun na nga, ito na talaga. Talagang pag ito talaga may ginawa ang China ng huli talaga sila nang walang pagdilitis, no? Nako, yari talaga sila, no? Pagtutulungan na talaga sila lahat ng mga bansa na yan, no? Talagang hindi lang kasi Pilipinas, 'di ba, yung nag-claim diyan sa West Philippines. Tingnan natin kung mapapatupad ng China to, no? Pero ang wish ko lang din talaga na sana kung gagawin nila to, sana walang masaktan po talaga sa ating mga kababayan na maglalayag dyan. Kasi lalong-lalo na po yung mga civilian po natin, no? Lalo po yung mga mangingisda po natin. Yan lang po kasi talagang kinabubuhay po nila, no? Kaya talaga pong ginagawa rin po talaga nila lahat, no? Lumalaban po talaga ating mga mangingisda. Sobrang kudos po talaga, no? Yung nakaraan pong reaction video po natin, napaka kudos po talaga at sobrang saludo doon po sa ating mga mangingisda po, no, na inilalaban po talaga nila karapatan nila dyan sa West Philippine Sea, particularly dyan sa Baho de Masinloc. Grabe tong China talaga sa gagawin nilang moves na to. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected Yes. on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese, the Tama. Malaysian, the Indonesian, no? Ayon naman sa isang security expert, kailangan itong iprotesta agad ng gobyerno ng Pilipinas Tama. sa International Court. If they keep on pushing on this new law, they will have to struggle with the people power of the Filipinos, Tama. and they might see another Tiananmen incident at sea, this time in the West Philippine Sea. Ito talaga no? Kumbaga parang kala mo, Diyos sila no? Grabe tong China. Grabe tong si Xi Jinping talaga, no? Gumagawa ng ganyang batas, no? Karapatan ng lahat na maglayag diyan. Pero pinaiigting niya talaga yung kumbaga wala na siyang choice siguro no? Kumbaga nahihirapan na talaga siya na mag-antay, na masakop tayo talaga, no? Talagang hindi na siya makapag-antay. Lahat na ginagawa niya ng paraan talaga para magipit po ang Pilipinas, no? Kasalanan talaga to ng dating presidente natin Ito po talaga dahil po doon talaga Kaya ako, alam niyo na po, no, kung sino po susuportahan niyo. Ayan na. Ito na po talaga. Pag ito po talaga napatupad at meron po silang hinuli, no, nakababayan natin, ako, ito na po talaga, malamang ito na ang pagsisimulan po talaga ng gera. Na which is ayaw po natin yan, no? Wala po kasing panalo sa gera talaga, no? Kaya po tayo, lalo na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ay doon po sa legal na paraan po talaga siya lumalaban, no? Doon tayo lumalaban. Doon po sa international law, which is dito po, no? Tama po sinasabi niya na dapat iprotesta na po talaga to. Kailangan to. Kumbaga i-block na po talaga tong sinasabi ng China na to na gagawin nilang batas na manghuhuli ng mga foreign trespassers puno sa kanilang mga teritoryo. Kasi hindi po ito makatao, no? Nawawala na po ng saysay po yung sinasabi po ng malayang paglalayag dyan sa West Philippine Sea ng lahat ng nasyon, di ba? So I think they have to rethink of this new law, Tama. because this is contrary to the international law Tama. and to the 2016 Hague ruling. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang agresibong pahayag ng ito ng China ay tahasang pagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Malinaw umano itong paglapag sa international law na sumasaklaw sa karapatan ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa South China Sea. Ganito rin ang saloobin ni Senate President Mig Zubiri. Sa isang panayam, sinabi ni Zubiri na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, partikular sa freedom of navigation, ang plano ng China na ikulong ang mga anilay dayuhang trespasser. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ayun lang po, no? Grabe, no? I-comment nyo na lang po sa baba kung anong nararamdaman nyo po sa napanood nyo po at nagawan po natin ngayon ng reaction video. Para sa akin po talaga, no, ito po talaga ay magsisimula ng napakalaking gulo po talaga. Kasi huhulihin na po Siyempre po, hindi naman po tayo papayag ng ganun. Diba? Karapatan natin na maglayag po dyan sa West Philippine Sea. Sa teritoryo po natin. Lalong-lalo na po ang ating mga mangingisda. Kawawa po talaga ang ating mga mangingisda. Kasi po, hindi na nga po sila makapangisda dyan, makapaglayag dyan ng malaya. Lagi po silang hinaharas po ng mga Chinese vessel dyan, no? Sobrang nakakalungkot po to. Sana naman wala pong mangyayaring malaking kaguluhan dahil po dito. Kasi po talaga ay hindi po talaga makatao po itong ginagawa po ng China. Kaya po nakakalungkot, no, na talagang desperado na po, no, desperate moves na po to ng China itong ginagawa po nila o gagawin nila na magsisimula po sa June, no? Isipin niyo po yun, no? 60 days kang makukulong.
na walang paglilitis. Di ba po? Hindi lang naman po tayo maapektuhan dyan, hindi lang Pilipinas. Lahat po ng mga bansa po na nakapalibot dyan sa West Philippine Sea na maangkin din sa teritoryo dyan. Kaya po talagang malaking gulo to. At kung mangyayari po yan, no, talaga pong makukuyog na po talaga ang China. At maaaring ito po ang maging dahilan ng magsimula na po talaga ang gera, na which is ayaw po natin, no. Ayun lang po, no, sana nagustuhan niyo po ating simpleng reaction video. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe para ma-update po kayo kapag naglalabas ako ng itong reaction video. Ingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.